Isang magandang araw mga ka-hybrid ay share ko lamang po mga ka-hybrid itong Longping 2096 mga ka-hybrid. Ay napansin ko dito sa Longping na to ay tingnan yung itsura, yung dahon. Yan. So napaka halos natutuyo na yun ng dahon niya. Ayan o. Parang pwede mo lang anihin sa lagay na yan. So yan po yung sakit na nakikita po karaniwan sa Longping varieties. Ayan po yung parang sunog na yung dahon. Ayan o, as you can see. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, at ikukumpara ko lamang po itong nakita kong kanilang tanim na Longping varieties. Ito pong 2096 at itong Longping 937. So as you can see, makikita nyo mga ka-hybrid, at katatapos lamang po nung nitong bagyong Enteng, no? At grabe po yung naging pinsala po ni bagyong Enteng sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid, yung mga nangyari po sa kanilang paninim. Pero ito po ay Longping 937. Napakaganda po ng kanilang napakatibay po sa hangin. Talagang hindi talaga to nagpatalo sa bagyo. Pero as you can see, talagang napakalinis, napakaganda. Talagang wala kang makikitang sakit po dito po sa Longping 937. Hindi ka tulad sa itong Longping 2096 as you can see. Ayan. Pag-uusapan po natin ngayon yung paninilaw itong Longping 2096. So hindi lang 2096, 937 at 534. Yan po mga ka-hybrid, yung kalimitan po na nakikita po sa Longping. So identify natin kung ano nga po bang bakterya itong umatake po dito po sa kanilang tanim na Longping 2096. Kundi ito po ay yung bacterial leaf streak. Yan po mga ka-hybrid. So magkaiba po kasi yung bacterial leaf blight at sa bacterial leaf streak. Yung mga ka-hybrid. So ito ay may identify natin na bacterial leaf streak. So yung laman okay naman siya, no. Tapos yung dahon nga lang, ang problema diyan yung talagang sunog na yung dulo. Hindi katulad sa BLB ay yung sowing pa lang siya, dun pa lang siya nagkakaroon ng BLB, no? Yan. Ito kasi ay parang ano na siya, no, flowering going to milking stage, flowering stage na to. Nangyayari yan, yung kalimitan na nangyayari dito sa Longping varieties nila ay nagkaroon po ng streak itong kanilang tanim. Yung BLB naman, bacterial leaf blight, ay hindi pa lang siya nasusunog sa gawing dulo. Ito ay sunog na. Talagang may identify natin po yan na bacterial leaf streak compare po sa bacterial leaf blight. Yan po. Isa pa sa mga palatandaan ng bacterial leaf streak, umaatake po yan pagdating po ng budding stage, flowering, at hanggang mag-ano na po siya, no? Mag-uhay na po siya, lumabas na po yung mga uhay niya. Yan po yung pagkakaiba po ng bacterial leaf blight, bacterial leaf streak. Yan po. Isa sa mga dahilan din dyan mga ka-hybrid kung bakit nagkakaroon ng bacterial leaf streak ang yung palay. Yung babad na babad yung palay mo sa tubig. So yon, iwasan mo yon. Yung sobrang dami ng tubig, yung sobrang babad na babad siya ng ilang araw, tapos mahangin pa. Isa sa mga yon dahilan kung bakit nagkakaroon ng bacterial leaf streak. Yung sa hangin naman ay yung pagdating ng, ayan, katulad niya na nasa flowering na siya, magpa-flowering, ayan,
ay nagkakaroon ng kiskisan na dahon. Yan po yung kalimitan po nangyayari po sa longping. Isa din yung dahilan kung bakit nagkikiskisan yung mga dahon. Nasasaktan kasi yung dahon, nasusugatan, bumubuka. Yun. Dahilan para pasukan po ng mga bakterya. Katulad ng mga bakterya na umatake, katulad ng mga damo, may mga bakterya dyan na pumapasok sa dahon ng palay natin. So, yan po kung bakit po, isa sa mga dahilan, yung kiskisang dahon sa dahon. Kaya po nangyayari po ang bacterial leaf streak. Yan yung nakikita nyo dyan na halos wala ng tubig. So yan, isa sa mga preventive action na pag halimbawa ganyan na ang palay mo, bawasan man ng tubig yan. Isang po yan sa maganda at maganda po resulta ng iyong palay. So para po hindi rin po maapektuhan ng kanyang flowering stage po. Yan po. Nangyari na rin po yan dito po sa aming kapitbahay. Naging maayos naman din po ang kanilang mga ani, no. So kahit inatake po ng BLS ay yung kanilang ani ay hindi po masyado naapektuhan. So ganun po. Bawasan nyo ng tubig hanggang po sa flowering, tanggalan nyo po hanggat maaari. So yan po ang pinaka the best na inyong gagawin po sa inyong palay. So mas maganda early na pwede na inyong gawin sa inyong palay, gawin nyo po na maaga. Okay? So, doon tayo mga ka-hybrid, paano ba natin, ano ba yung dapat natin gawin pag nakaranas po tayo ng ganitong sakit na klaseng bakterya sa ating palayan, no? Katulad nitong bacterial leaf streak na to. No? Ano po ba yung pwede natin gawin? So, pag halimbawa, umanap po tayo ng mga binhi na malakas po, matibay po sa mga sakit na katulad po nitong BLS, BLB. Yan po sa mga dapat po niyong gawin, no? Tsaka pagdating po sa seed germination, wag po masyadong yung temperatura ng pagbababad ay hindi masyadong mainit, no mga ka-hybrid. So tama lang yung temperatura lang, yung tama yung lamig, tama yung init, hindi masyado yung sobrang init. Kasi dapat kailangan may hangin din, no, na dumadapo dun sa klase ng yung pagka nagbababad po kayo ng mga binhi. Yan po. Iwasan din po natin mga ka-hybrid yung masyadong dami ng nitrogen sa ating palayan, no? Lalo na po pagdating po ganitong sa wet season, bawasan po natin ang nitrogen, yung urea. Yan po. Sama nyo rin po mga ka-hybrid, huwag nyong kakalimutan mag-spray po ng foliar. Yan po, yung sa mga the best na pwede nyo pong gawin. Pagka nakaranas po kayo ng ganitong bacterial leaf streak. Sunod ay gumamit din po tayo ng mga copper-based na fungicide. Like ito po yung aking suggest, yung aming ginagamit na Armore. Yan po, isa po yan sa mga mabisa po yan at makaganda po sa ating palayan. Pwede rin po yung yung katulad ng Fungoran. At saka po yung BLB stopper, easy po. Yan po yung po pwede nyo pong gamitin pag kayo po ay nakaranas ng ganitong bacterial leaf streak. So yan, hanggang dyan na lamang po mga ka-hybrid. Ang munti ko pong share, tips, kung paano po maiwasan at maagapan at maaksyonan. Ito pong pag-atake po sa inyong palayan nitong bacterial leaf streak. Lalo po sa ganitong longping varieties. So, don't forget, subscribe to my YouTube channel, comment, share, likes, at thank you for watching. Mag-iingat po tayo, at God bless.